Mga kapatid at mga kaibigan, saan man kung panig ng mundo tayo naroon, patuloy po ang pagbati sa atin ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Atin pong paggulay-gulayan ng mga bagay na nasusulat sa aklat po ng mga awit. Ganito po ang nasasaad, mga kapatid at mga kaibigan, sa Kabanata 71 at talata 2. Atin pong pakinggang mabuti, mga kapatid. Iligtas mo ako sa iyong katwiran at sagipin mo ako. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin at iligtas mo ako. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, nalalaman ng Panginoon ang daing ng kanyang bayan. Sa paano paraan po tayo ililigtas ng Panginoon? Hindi po ba't nasusulat na tayo sasagipin sa pamamagitan ng kanyang katwiran? Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya po ang Diyos Ama, isinugo ang kanyang bugtong na anak upang sagipin ang kanyang bayan, upang iligtas ang kanyang bayan. At nahayag naman sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, ang kaparaanan ng Panginoon kung alin yung ating sasampalatayanan upang tayo maligtas, mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy pong ipinaalala sa atin ng Espiritu Santo na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan at sa ikatlong araw ay muling nabuhay. At ating nasaksiyan ng kanyang dakilang larawan na kung ating sasampalatayanan, mga kapatid at mga kaibigan, kung ano ang larawan na ating sinaksiyan, ay magkakagayon din tayo sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Yan po yung katwiran na ating pangahawakan ng sasampalatayanan upang matupad sa atin ang pangako ng Panginoon, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, bilang bayan ng Panginoon na pinaglaanan niya ng tahanan sa sangkalangitan at upang ipatuloy na itaas natin ang ating pagluwalhati at pagpuri sa ating Panginoon Diyos, mga galak tayong magsiawit, mga kapatid at mga kaibigan. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Mga kapatid, patuloy natin itaas ang dakilang pagluwalhati sa ating Panginoon Diyos. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Ipahayag natin, mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy.
unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy nating ipahayag sa mundo ang dakilang katwiran ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan, Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. patuloy tayo, mga kapatid, na magtaas ng dakilang dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, ana, puspos ng kahabagan at awa, na nahayag sa aming puso at isipan sa pamamagitan ng iyong buong na anak, sumaiyo ang dakilang kapurihan, kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang aming puso at pag-iisip ay patuloy mong pinupuspos ng mga katiyakan na ikaw ay naglaan ng tahanan sa amin sa sangkalamitan. At gaya ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay, naglaan ka ng ikaliligtas ng iyong bayan, kung gaya't isinugo mo ang aming Panginoon Jesucristo at siya'y namatay para sa aming kasalanan at muli mong binuhay upang sa amin ay mahayag ang dakilang kaluwalhatian, ang pagkahayag ng isang banal na Espiritu na sa aming pagsaksi at pagpapatotoo. Tunay nga, Panginoon, na kung ano ang larawan ng aming Panginoon Jesucristo ay magkakagayon din ang aming larawan sa muli niyang pagparito. Salamat po, Panginoon, sa isang dakilang katwiran na aming sinasampalatayan upang sa ganitong pamamaraan, Panginoon, patuloy na tanggapin namin ang katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Patuloy namin, Panginoon, ay dinadaing ang lahat ng bahagi ng katawan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang nakakakita sa bawat isa sa amin at ikaw ang nakakatalos ng aming mga puso pag-iisip. Kung kaya't patuloy namin dinudulog sa iyong banal na luklukan na patuloy mong maingatan ang puso pag-iisip at pananampalataya ng bawat bahagi ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Patuloy kami, Panginoon, na dumudulog sa iyong banal na luklukan na sa pamamagitan ng iyong lingkod na tinatayo mong dalisay na kasangkapan, maihayag ang banal na katwiran upang sa makakarinig at makakasumpong at sasampalataya, tunay nga, Panginoon, na katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ay nahanda sa sinumang tao na magiging bahagi ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, magbuhat mo ngayon at magpasawalang hanggan. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunukos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pinaabot na pagbati
sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan at sa mga iglesia sa mga bahay-bahay. Tayo po ay iniimbitahan na magsaliksik sa banal na kasulatan upang matanto at masumpukan na po natin ang tunay na kaligtasan na mayroon tayong paniniwalaan na patotoo. John chapter 5 verse 39. Samahan niyo po kami, pakikuha po natin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan. At dito na po natin na i-focus yung ating buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ang layunin niya sa ating lahat, ipangaral ng kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. So ang layunin po, ipangaral yung kanyang katwiran sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Doon po sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, ang buong mundo po ngayon ay lockdown dahil sa umiiral na salot ng buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. So tayo sinulatan ng mga banal na apostol ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na maglagat na tayo ng pagkilala at paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Magpatotoo na po tayo, maging saksi niya na tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli upang tayo magkaroon ng matibay at matatag na relasyon sa ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. So, hindi dahilan ang coronavirus na salot na umiiral na na-lockdown ang buong sanlibutan sa pagsamba natin. Amen po ba? Amen. Dahil lahat naman tayo mayroong mga banal na kasulatan sa ating tahanan. Ang pagsamba po makilala natin yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus na ang kanyang larawan ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi po tayong lahat sa pagkabuhay niyang maguli. Amen po ba? Amen. May pananampalataya tayo na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, natupad ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So magkaisa tayo ng pananampalataya. Ngayon po talagang ipinararamdam na sa atin na talagang may isang Diyos na tunay na lumanglang ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Pinararamdam niya na sa mga tao na manumbalik na tayo sa paniniwalang espiritual at magkaisa tayo ng doktrina at paniniwala, magkaisa tayong lahat ng mga daing, paghiling, panalangin, na meron tayong relasyon lahat, masaksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Hintayin natin ang buong sanlibutan at ang bansa ng Pilipinas. Hintayin natin ang ating bansa at sa namiminuno ng ating bansa, yung ating Pangulo na namamahala ng ating bansa at ang kanyang mga kabinete, ang mga senador at mga kongresista, ang mga gobernador at mga city mayors at barangay captains. Hintayin natin sa pangalan ni Kristo Jesus na pagalingin na ang bansang Pilipinas sa salot na nararanasan natin. Alisin niya na yung salot dito upang maging normal na yung ating pamumuhay bawat isa. Amen po ba? Amen. Dahil tayong mga iglesia nasa mga bahay-bahay ang binibigyan niya ng authority sa pagdaing natin dahil tayo ang may mga relasyon na naniniwala, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, na mayroon tayong pinaniwala ang hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na pinatunayan niya po ng buhay niya maguli ang kanyang anak sa lahat ng mga tao sa buong mundo. In Book of Acts chapter 17 verse 31. Hahatulang po tayo lahat sa katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Kaya nasa kanyang pangalan at nasa kanyang pangalan nakasalalay ang ating kaligtasan lahat. At sa kanyang ding pangalan nakasalalay ang kasagutan
ng mga dalangin natin na hilingi natin sa pangalan ni Kristo Jesus na maging tapat tayo sa paniniwalang espiritual na saksi tayo sa pagkabuhay niya muli, hilingin natin na ialis niya na ang salot na nandito sa ating bansa. At yung ating Pangulo mabigyan ng kapayapaan yung kanyang nararamdaman sa sambayan ng Pilipino. Hindi po madaling manungkulan sa isang katulad ng ating kagalang-galang na Pangulo ng Pilipinas sa kanyang nararanasan ngayon. Amen po ba? Amen. So lahat ng responsibilidad ay nakaatak sa kanyang balikat sa sambayan ng Pilipino. At napakaraming Pilipinong nag-iiyakan po ngayon sa hirap. Amen po ba? Amen. At ginagawa naman ng pamunuan ng ating Pangulo ng gobyerno na suplayan ng kasambayan ng Pilipino na pinamumunuan nila bilang sila ang namamahala ng estado ng ating bansa. So ang isa pong kagalingan na idadaing natin magkaisa tayo ng paniniwalang espiritual. Saksihan natin yung hula ng mga banal na propeta. Magpatotoo lang po tayo upang magkaroon tayo ng relation. Wala na po siyang itinatangi. Wala na po itong diskriminasyon. Any religion, iniimbitahan niya na sa gawain ng ministeryo ng banal ng bundok ng Sayon. Maging reality po tayo. Amen po ba mga people of God in the name of Jesus and the resurrection? Amen. Hintayin po natin magkaisa tayo ng paniniwala lahat. Paniwalaan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Natupad po yan, nangyari po yan. Sinaksihan po ng mga banal na apostol ang katotohanan nangyari. Binuhay niya maguli in the third day. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Amen po ba? Amen. Meron tayong paniniwalaan na nangyaring hula na sinabi ng Panginoon Diyos na natupad po yan. Sinaksihan ng mga banal na apostol. At manindigan na tayo. Dahil tayong lahat na maglalagad ng pagkilala at paniniwala at magpapatotoo sa pagkabuhay ng maguli, tayo po ang dalisay na relihiyon na itinayo niya. Tayo po ang kaharian niya. Itinayo niya tayo sa pamamagitan ng pagkilala at paniniwala. Amen po ba? Amen. Bagamat nangalat ang buong sambahayan niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga, siya po ang nagtayo ng dalisay na relihiyon na walang lumis at kapintasan. Itinayo niya tayo sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual. Mayroon ho tayong katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na paniniwalaan. May relasyon tayong lahat. Relevant sa hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Mag-ingat na po tayo sapagkat napakarami ng lumitaw na mga mangangaral sa panahon ng kawakasan. Iisa lang po ang pinanggalingan ng aral na paniniwalaan natin. Iisa po ang isinubo na tumungo sa ating lahat sa pagkakaalipin ng pasimulang aral na sanlibutan. Pagsisihan po natin pasimulang aral na sanlibutan na kinagis na natin sa mundo at ilagat na natin yung ating pagkilala at paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Kristo. Mayroon hong patotoo ang kaligtasan ng bawat isa sa ating lahat. Ginawa niya tayo ng halimbawa na patotoo na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Tayo yung kanyang gawa sa pamamagitan ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ito po isang napakadakilang araw na programa na ipinagkaloob sa ating bawat isa. Kalayaan po natin ito ngayon. Amen po ba? Amen. Freedom of religion. Kalayaan po natin ito sa napapakinggan natin. Pero based on the Bible, based on the Gospel of Christ, lahat yung inyong mapapakinggan. Wala pong bayad itong pangangaral sa social media. Ang healings po na pinagagaling, yung pong mga naalipin ng pasimulang aral na sanlibutan. Kaya magkakaisa tayo ng paniniwalang lahat na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, idalangin natin ang buong
tayong sambahayan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas upang magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo ng kasiguraduhan dahil ito na po yung tanda na paniniwalaan natin na hayag na ang patotoo na ginawa ng ating tagapagligtas na halimbawa na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Meron tayong relasyon lahat, may commitment tayo, makapagre-repent tayo sa sanlibutan. Amen po ba? Magkakaroon tayo ng spirit of obedience. So tayo, itinayo niya, dali siya ng reliyon, itinayo niya tayo sa pamamagitan ng paniniwalang spiritual. Amen po ba? Kapag tayo dumadaing sa ating tagapagligtas ihilingin natin na alisin ang salot dito sa bansang Pilipinas sapagkat meron pong paalaala na sa ating lahat tinitinag na tayo upang magising na tayo at mamulat na tayo Amen po ba? Amen. Alam niyo ba yung tinatatakan ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, hindi dinadaanan ng salot hindi dinadaanan ng masamang mangangaral. Dahil ang Panginoong Jesucristo po ang selyo, nakatatak sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo Amen po ba? Amen. Kaya po nagpaparamdam na ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Ito po yung isang mapalana. Hudyat na po ito. Dahil ipinapahayag na ang pag-ibig ng Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nanahayag na ang larawan ng pagka-Diyos, ng ating Panginoon Diyos sa kanyang buktong na anak. Ipinakilala siya ng kanyang buktong na anak na ang larawan ng kanyang amay espiritu. At ipinakilala naman ng kanyang ama yung kanyang buktong na anak na ang larawan ng kanyang anak ay espiritu. Magkatulad siya ng espiritu. Amen po ba? Amen. Na pumahayag yung ating tagapagligtas mahahayag din lahat yung mga tapat na nakakilala at maniwala sa ating tagapagligtas na espiritu, yung ating tagapagligtas na pinaglilingkuran na tumawag at pumili sa ating bawat isa. Siya po ang nagtayo sa ating bawat isa sa paniniwalang espiritual na siya rin ang nagbigay ng pangalan sa ating lahat na bagamat marami man tayong sangkap ng kanyang katawan, marami man tayong sangkap ng kanyang gusali, marami man tayong sangkap ng kanyang templo, tinawag niya tayong iglesia ng banal na bundok na sayon na nakatala na sa langit ang pag-siselebrasyon natin dito sa sanlibutan. So ang pupulong natin may inaalala tayong nangyari Meron tayong inaalala hula ng mga banal na propeta na nangyari at natupad ang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta. Meron tayong patotoong paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Nararamdaman nyo na ang presensya ng kanyang karunungan bagamat marami man tayo mga iglesia na namamahinga tayo ngayon sa ating mga tahanan nationwide, worldwide, isang espiritu ang paniniwalaan natin lahat upang madali tayong mapakinggan sa mga daing natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo presensya ng karunungan niya bagamat marami mang nangalat na mga iglesia sa mga tahanan sa iba't ibang bahagi ng mga bansa at bayan at wika. Isang espiritu yung paniniwalaan natin lahat. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli. Magkakaisa tayo ng paniniwala, magkakaisa tayo ng panalangin. Dadalangin natin na paimpilin na, alisin na ang salot na lumatag sa sanlibutan upang maging normal na ang ating pamumuhay, maging normal na rin ang mga buhay ng mga medisina at lahat ng dibisyon ng departamento ng gobyerno. Amen po ba? Naramdaman nyo kung paano magkaroon ng pagkakaisa ang mga tao ngayon sa salot na dumating dito sa sanlibutan. So tinitinag na tayo, ito isang napakadakilang aral sa ating lahat. Huwag na tayo masyadong mag-concentrate sa material na bagay, kundi talagang pagkukulan natin siya ng pansin. Hinahanap niya na tayo, ayaw niyang mapahamak ang mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen.
May babasahin ako, ito'y narinig nyo na sa nakalipas na aral ng banal na mundong nasayon eh. Unawain po natin mabuti, pakikuha po natin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan. Limi-limiin natin, bulay-bulayin natin, saliksingin natin. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Nakuha niyo po, mga kapatid at kaibigan, ang unawaan po natin, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Tignan niyo po, may nagsalita ng unang panahon. Nagsalita siya sa pamamagitan ng salita lumikha siya ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng salita. Amen po ba? Amen. Lumikha siya ng dilim na tinawag niyang gabi. Lumikha siya ng liwanag na tinawag niyang araw. At siya rin ang lumalang sa tao na galing sa alabok. Amen po ba? Amen. At ang kabili-bilinan kay Adam, huwag kakain ng bunga ng kahoy sa gitna ng paraiso. Hinugod sa tagliran niya si Eva. Naging Eva na po, ano? Walang pinanggalingan, magulang si Eva, sa tadyang ni Adam hinugod At si Adam naman galing sa alabok. Hiningahan ng kaluluwang may buhay. Amen po ba? Nakalagay sa Genesis, yan nakasulat. Tinukso ni Satanas si Eva. Napaniwala ni Satanas si Eva. Napakain ni Satanas si Eva ng bunga ng kahoy na pinagbabawal, huwag kainin. At napakain naman ni Eva yung kasama niya, lalaki ng bunga ng kahoy na pinagbabawal, huwag kainin. Sa pasimula pa lang po, alipin na tayo ng kasalanan ng pagsuway. Amen po ba? Amen. Pakiramdaman po natin kung ano nangyayari sa buong mundo. Ito po isang paalala na sa ating lahat. Kunin na natin yung ating mga banal na kasulatan at talagang dumalangin na tayo, dumain na tayo sa Panginoong Jesucristo na siya lang ang nagbubukas ng unawang espiritual sa lahat ng mga taong kahabagan niya at kaaawaan niya. Sa lahat ng mga tatawagin at pipiliin niya sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Nagsalita po ang Panginoon Diyos sa huling panahon. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito. Tingnan niyo po, nagsalita na ang Panginoon Diyos sa atin sa huling araw. Sa huling araw na ito, sa pamamagitan ng kanyang anak na itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Alin po ang ginawa sa sanlibutan ng Panginoon Diyos na nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak? Nagawa niya na yung langit at lupa at lahat ng mga bagay. Alin naman ang gagawin niya ngayon dito na nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak? Di ba tayong mga iglesia nasa mga bahay-bahayan na gagawin niya sa sanlibutan sa panahon ng kawakasan? Di ba tayo ang itatayo niya na banal na bayan niya? Tayo ang itatayo niyang banal na templo niya? Tayo ang itatayo niyang banal na gusali niya? Tayo ang banal na bukirin niya? Tayo ang lupain niya? Amen po ba kayo? Amen. Malalim po ang grammar. Ngunit naka-relevant po ito, nakaugnay po ito sa lahat ng mga nangyayari sa panahon ng kawakasan. Na iisang Diyos na tunay ang ating paglalagaan ng pagkilala at paniniwala upang tayo hindi daanan ng salot na umiiral sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sapagkat paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya po ang sabi ng Espiritu Santo, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Amen po ba? Amen. Pakinggan natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus dahil nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak.
Amen po ba? Kaya sabi ng ating tagapagligtas ang naniniwala sa Kanya, naniniwala sa nagsugo sa Kanya. Amen po ba? Ang sumasampalataya sa buktong na anak ay sumasampalataya sa nagsugo sa Kanya. Kaya ang may pandinig ay makinig ng salita ng Panginoong Jesucristo na sinabi sa mga banal na apostol na siya ipapapako, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, bubuhayin siyang maguli. Amen po ba? Amen. Nakasama po ng mga banal na apostol ang ating tagapagligtas. Sa kaalaman ng lahat, nakasama po ng mga banal na apostol ang Espiritong nagbibigay buhay sa lahat ng mga iniimbitahan sa gawain ng banal na bundok ng sayon at ang nag-iimbita sa atin ay ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubos. Amen po ba? Amen. Siya po yung nagtatatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip natin na lumalabas na sa labi natin yung patotoo. Saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Yan po yung salita ng tagapagligtas sinabi sa mga banal na apostol. Nasaksing lahat ng mga banal na apostol sa pagkabuhay na maguli in Book of Acts chapter 2 verse 32. So meron tayong paniniwala. Amen po ba? Amen. So kung meron na tayong paniniwala at nagkakaisa na tayo ng pagkilala at paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, idaig natin sa ating Panginoong Jesucristo na pigilin at alisin ang salot na umiiral dito sa bansang Pilipinas upang wala man tayong maitulong na pinansyal sa gobyerno. Meron tayong naitutulong kung tayo dumadaing at dumadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na hilingin natin na alisin ang salot sa bansang Pilipinas upang magkaroon ng kapayapaan ang namiminuno ng ating bansa at ng ating gobyerno. Amen po ba? Amen. So napakadakilang gampanin ng isang mananampalataya. Na kung magkakaisa tayong lahat matutulungan din natin yung mga leader ng ating bansa sa kanilang pamamahala sa atin bilang mga tao ng Republika ng Pilipinas na tayo ang kanilang pinamumunuan. Amen po ba? Amen. Yan po isang napakadakilang gawain natin bilang mga iglesia sa mga bahay-bahay na kung tayo'y mapapakinggan at aalisin ang salot sa ating bansa at sa mga karating bansa, magno-normal ang pamumuhay natin, may isang napakadakilang aral tayong napakinggan na paniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba, mga kapatid at kaibigan? Kaya po yung mga apostol hindi nadaya na maraming nakakaral sa panahon ng mga Judaismo Sinabi ng ating tagapagligtas ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa kanya. Ipapapako siya sa krus na makasalanang tao, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami sa ikatlong araw, bubuhayin siyang maguli. Ito po, babasahin ko yung 1 John chapter 1. Bulay-bulayin po natin, subaybayan nyo kami. Yaong buhat pa ng pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Tingnan niyo po ang pagpapahayag ni Apostol Juan sa kanyang aklat. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ito po, napakaliwanag na deklarasyon nito ni Apostol Juan sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa mga binibigyan ng relasyon ng patotoo, saksi sa pagkabuhay na magmuli. Verse 2, at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan sa inyo'y aming ibinalita ang buhay. Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Ito po, napakalinaw nito sa ating mga iglesia sa mga bahay-bahay. At ang buhay ay nahayag. Tignan nyo, nahayag po ang Espiritu sa laman in the third day. Yan po yung buhay na malalim na grammar. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutuhanan at sa inyo'y aming ibinalita
ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama sa atin at sa atin ay nahayag. Tignan niyo ho, nahayag sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Ang buhay. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin namin ibinalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Nararamdaman niyo po ba yung kagalakan natin na sa pamamagitan ng Espiritu nagbibigay buhay, binibigyan niya tayo ng kagalakan bawat isa na mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Amen po ba mga people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pagkilala at paniniwala. Amen po ba? Amen. Nangyari po yung paniniwalaan natin hula 2,000 years ago na po ang nakalilipas. Kaya po tayo sinishaken nationwide, worldwide, pinapaalalahanan na tayo. Amen po ba? Amen. Ginigising na tayo sa pagkakatulog natin sa mga walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. At ibase na natin o ibatay na natin yung ating paniniwala sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Magpatotoo na tayo na binuhay siya muli. Ito po, nagpapahayag ang mga banal na apostolo. Nakita nila, nakasama nila ang Espiritong nagbibigay buhay. At ibinabalita nila sa atin ngayon, yung nakita nila tamasdan at nakasama. Amen po ba? Amen. Kaya po pagdating to sa Book of Acts chapter 2 verse 32 saksi silang lahat sa pagkabuhay na muli. So, isa lang po ang pinagkakaloob sa atin na paniniwalaan natin lahat. Amen po ba? At hindi po komplikado sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay, ang pinagkakaloob sa atin na paniniwalaan na meron tayong relasyon lahat na paniniwalaan natin ang hula ng mga banal na propeta na nangyari ang katumparan ng hula ng mga banal na propeta sa atin ang mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya hindi lang basta tayo mananampalataya meron tayong idadalangin Sa pagbabantay natin, nangyari itong salot na dumating sa bansang Pilipinas, mga watchman servant tayo, bilang mga may relasyon sa pagkabuhay na maguli na nagte-testimony tayo sa ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas at manunubos na si Jesucristo. Idadalangin natin ang ating bansa. Amen po ba? Amen. Hilingin natin sa Panginoong Jesucristo na alisin ang salot sa bansang Pilipinas sapagkat tayong lahat ay paralyzed. Walang income na pumapasok sa atin sa ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. So isang buwan na tayong lockdown. Maging yung mga namiminuno ng ating bansa talagang nag-i-struggle na rin at nahihirapan na sila. At talagang yung concern sa sambayan ng Pilipino, diluin na yung ating Pangulo, hindi makauwi sa kanyang sariling bayan. Hindi niya makita yung kanyang pamilya. Kaya hindi niya inaalay yung kanyang pinagtitiisan, di ba sa sambayan ng Pilipino? Ngayon lang nangyari itong history nito sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung pamangasiwa ng ating namiminuno ng ating bansa. Nawa po yung dadaluyan ng financial support sa mga tao maging transparent din tayong lahat. Dahil nakatatakot po ang tamaan ng salot. 100,000 ang uubusin. Hindi pa natin malaman kung makakasurvive tayo. Pero purihin ng Panginoon Diyos, lalo na sa mga katulad kong dukha. Ito isang kayamanan ko na exempted ako sa salot at nagagalak ako dahil na ipapahayag ko yung kanyang kabutihan at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan na ang Diyos ay pag-ibig. Ipinapahayag ko ang katotohanan na walang bayan. Amen po ba? Amen. Isang napakadakilang layunin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga tao na sa kabila ng paghihirap natin sa salot na dumating sa ating bansa at sa buong mundo, ano po?
Transparent po itong pag-ibig niya sa atin eh. Ito po, deklarasyon ito ni Apostol Juan, no? Pinapahayag sa atin ngayon yung paniniwalaan natin na magiging divine protection natin, yung magiging security natin bawat isa na bahagi ng kanyang ministeryo. Ang bahagi po ng ministeryo dito, yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na nangalat sa buong mundo eh. Amen po ba? Amen. Katungkulan natin ito pa rin ito. Ihayag natin yung kabutihan niya, yung kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Ang pag-ibig po niya nahayag sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya nga po napakadakilang pagmamahal ng Panginoon Diyos sa mga tao sa buong mundo. John chapter 4, verse 9. Dito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Isinugo niya yung bugtong na anak, nahayag yung kanyang pag-ibig sa atin lahat upang ipabuhay natin sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas ang katwiran ng patotoo. Ipamuhay po natin ito upang tayo dumadalangin eh. Napapakinggan niya tayo. Amen po ba? May relasyon tayong lahat. Saksi tayong lahat sa katwiran ng patotoo ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya yung manunubos natin. Tinubos niya tayo sa walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti kung bakit dumating ang salot sa sanlibutan. Napakarami namang relihiyon na naglilingkod sa Kanya. Bakit po dumating pa yung salot sa sanlibutan? Anong isang babala ito sa atin ngayon? Amen po ba? So, pinakikinggan niya yung tunay na may relasyon. Hindi sa pag-iisip ng tao tayo magkakaroon ng relasyon. Tatandaan po natin yan. Sa kalooban ng Panginoon Diyos Ama, sa pamamagitan ng Kristo Jesus, isinubo yung bugtong na anak upang magkaroon tayo ng relasyon. At nahayag ang patotoo na mayroon tayong katwirang paniniwalaan upang magkaroon tayo ng relasyon. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin na relevant yung ating paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Saksi tayong buhay na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Papakinggan niya yung mga daing natin at panalangin na alisin na ang salot sa ating bansa at maging normal na ang takbo ng buhay ng mga tao at mag-circulate na ang ekonomiya ng mga bansa. Amen po ba? Amen. Kaya po, napakadakilang paalala to sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide. Ginigising na tayo. Maging aware na po tayo at talagang siya lang po ang nagtatatak upang maging exempted tayo sa mga salot na nangyayari sa panahon ng kawakasan. Meron po bang pagbabasihan na nagiging exempted yung mga iglesia kapag tinawag tayo ng ating tagapagligtas? Balikan natin yung bayan niya na alipin ng Ehipto. Di ba nung pahiran ng dugo ng kordero yung mga hambay exempted sa salot na dumating sa Ehipto? Amen po ba? Amen. Kaya po sinalot ang Ehipto upang palayain na ang kanyang bayan na inalipin ng Ehipto. Tayo, naalipin tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Kaya biyayanin niya na ang langit at lupa. Amen po ba? Amen. Ito na ho, ginigising na tayong lahat. Ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong mapahamak sa sanlibutan. Kaya nagpapaalala na siya sa atin ngayon. Amen po ba? Kaya may patinig ay pakinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesucristo sapagkat ang Panginoon Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Na hindi malalala ang sanlibutan kundi sa pamamagitan ng Jesucristo sapagkat ang nilalang niya sa sanlibutan yung mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya ako po ay nagagalak sa isang payak at dukhang kalagayan. Amen po ba? Amen.
na nalulugod na mainam ang ating Ama sa mga dukha, na sa atin ay ibigay niya yung kanyang kaharian. Alino yung kaharian ibinigay niya sa atin? Yung lahat ng nakakilala at maniniwala sa katwiran ng patotoo na saksi sa pagkabuhay nga maguli, tayo po ang kaharian niya na itinayo na nakarecord na sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, na nagpupulong tayo dito sa sanlibutan, na pinaniniwalaan natin at kinikilala natin yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Meron ho tayong tatak ng binhi ng patotoo sa ating puso't pag-iisip. Hindi nawawalay sa labi natin. Lumalabas na yung patotoo na pinaniwalaan natin, na hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol, na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Lumalabas na po sa labi natin yung paniniwala natin na may relasyon tayo sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? Nahayag na ang pag-ibig niya sa atin ngayon. Nahayag na ng buhayin niya maguli yung kanyang bugtong na anak sa panahon ng kawakasan sa mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na ihatid namin sa inyo ang kanyang layunin, ang kanyang kalooban, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Dahil sa kanya lang natin masusumpungan ang kapayapaan at kapanatagan, ang katiyakan, ang security, na kung meron man dumadating na salot, siya yung nagsisecurity sa atin, siya yung nagpuproteksyon sa atin, na huwag tayong lapitan ng salot, huwag tayong matakot sa salot na dumarating, kundi magbantay tayo. Panalangin natin sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng nangyayari sa buong mundo. Amen po ba? Ang dumadalangin po at dumadaing, meron pong relasyon, naniniwala sa pagkabuhay na maguli. At hindi tayo babalik sa mga kinagis na nating relihiyon o paniniwala na sa libutan. Amen po ba? Dahil tayo mismo ang itinayo niyang dalisay na relihiyon. Tayo ang babaeng bao na ipinadadalaw niya. Dahil malapit ng balikan ng lalaki yung kanyang katipan, yung babaeng bao, babalikan niya na. Amen po ba? Anong pangalan ng dalisay na relihiyon na itinayo? Na ikaw at ako ang itinayo niya dito. Anong pangalan na nakatala sa langit? Ang sabi po ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, sabihin mo, nangyari na po ngayon ito sa ating lahat na mga participant at partakers ng ating tagapagligtas. At ang Panginoon ay liligtas sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Paki-upload nyo po sa inyong gadget yung inyong mga banal na kasulatan. Amen po ba? And then, kung na-upload na yung Bible sa inyong mga gadget, i-write nyo ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kung paano tayo tinawag upang magpatotoo at maniwala sa ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, siya rin ang magpapatotoo sa kanyang banal na kasulatan. Ito po ang kalooban niya, ang banal na kasulatan. Sasabihin ko sa inyo, more than 100 verses, Genesis up to Revelation, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion na nakatala na sa langit. Dahil ang iglesia ng banal na bundok ng Zion, tayo mga kalipunan ng mga iglesia na ngayon ay namamahinga sa ating mga tahanan, tayo ang hinahanap niya, nasasamba sa Espiritu at katotohanan, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. I-write nyo rin yung ibang relihiyon na pinanggalingan natin para ma-clarify natin, ma-edit natin kung pinatutunayan ba ng Panginoon Diyos yung ibang relihiyon sa kanyang banal na kasulatan. Ito, may edit yun eh. Ito ay isang napakadakilang karunungang buhat sa Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Inililip na tayo upang ihanda niya na tayo sa paghihintay at pagbabantay natin. Niyayanig niya na yung langit at lupa. Ano ho? Kaya sa mga tatawagin at pipiliin eh, ang Diyos ay pag-ibig, walang takot ang pag-ibig eh. Amen po ba? Hindi nag-aalinlangan dahil talagang naiintindihan na natin na material na bagay, walang kabuluhan eh. Lumilipas, nasisira, nabubulok at naglalaho.
Pero ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ay nananatili siya magpakailan-kailan pa man. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan nyo, nahayag yung pagmamahal niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Ipamumuhay natin yung katwiran ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pampalubag loob sa mga makasalanan. Tignan niyo po, kaya tayo inibig ng Panginoon Diyos eh. Naging makasalanan tayo, buhat sa pasimula hanggang kawakasan eh. Tanggapin natin at pagsisihan natin na alipin tayo na walang kabuluhan paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang pagsisisihan natin yung kinamulatan nating paniniwala sa sanlibutan. Tatandaan po natin, may gobyerno tayo. Pag nagkamali tayo sa pisikal na kalagayan, pananagutan natin sa gobyerno ng Pilipinas yan. At sa lahat ng mga tao sa buong mundo, may gobyerno ang bawat bansa. Nasasaklaw tayo bilang tao ng gobyerno na umiiral na batas sa Estado. Amen po ba? Amen. Pero sa pamamahalang espiritual, isinugin buktong na anak na ating tagapagligtas upang siya yung pamahala sa atin sa pamamagitan ng espiritual na paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya ang Diyos po'y pag-ibig. Inibig niya tayo dahil tayo'y naalipin ng walang kabuluhan na paniniwala na sanlibutan. Hindi tayo unang umibig, siya unang umibig sa atin. Ngayon, maiibig natin siya, paniwalaan natin yung buktong na anak na espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Pinaniwalaan natin yung sinabi ng Ama ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na propeta. Nangyari hula ng mga banal na propeta. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ibinabalita sa atin ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Mga people of Zion nationwide, worldwide. Mga minamahal, kung tayo ay inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mag-ibigan din naman tayo. Tignan nyo, magmahalan tayo ang sinasabi sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan. Sa paanong paraan natin ipadadamay ang pagmamahalan natin bawat isa. Magkaisa tayo ng paniniwalang espiritual. Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuling lahat. Upang magkaisa tayo ng pagmamahalang bawat isa. Amen po ba? Amen. Hindi sa material na bagay tayo susukatan ng pagmamahalan. Kundi binabahagi ang katwiran sa lahat ng mga tao na ang Diyos ay pag-ibig. Yung katwiran ng patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Yan po ang ibahagi natin sa kapwa natin tao. Amen po ba? Amen. Upang tayo ay maging watchman, maging participant, partakers, mga naghihintay at nagbabantay na kung siya mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba kayo ron? Amen. Roma chapter 8 verse 29. Pakibasa na lang po natin. Pakisubaybayan yung isa bawat lumalabas na verse sa tabi ko. 1 John chapter 4 verse 17. 1 John chapter 3 verse 2. Colossians chapter 3 verse 2 and 3. Tayo'y mabangong sabiyo at hangin at amoy. Amen po ba? Dahil tayo'y bunga sa pagkapanganay ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo yung naging bunga niya sa pagkapanganay dahil tayo yung mga iglesia na naniwala sa ating tagapagligtas, naniwala tayo sa panganay ng Panginoon Diyos. Kaya tayo naging bunga niya. Kung ano ang larawan ng panganay, gayon din ang magiging larawan ng lahat ng naging bunga sa muli niyang pagparito. Kaya tayo walang dumi sa kapintasan na maluwalhating iglesia na nakatala sa langit ang pagpupulong natin sa sanlibutan. Ang banal na bundok na sayon, ipinagandaan na ng tahanan sa langit. Tinalian na ng katwiran ng patotoo sa langit. Tinalian na rin ng katwiran ng patotoo dito sa sanlibutan.
na sa bawat nakikiisa at mga partakers at participant, nakikiisa sa pagkabuhay na magmuli, saksi sa pagkabuhay na magmuli, yan ho yung nakabigkis na tali sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Kumpleto tayo ng turbante ng kaligtasan. Meron tayong turbante ng karunungan. Meron tayong palangga sa suligi ng walang kabuluhang aral na sanlibutan. May tabat tayong magkabilang talim. Meron tayong sandata na salita ng Panginoong Jesucristo na magkabilang talim. Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Nakabigkis tayo ng katwiran ng Ebanghelyo. Nasaksi tayo lahat sa pagkabuhay na magmuli. Nakapagyapat tayo ng Ebanghelyo. Pinamumuhay na natin. Amen po ba? Ito yung pag-ibig niya na pinamumuhay natin lahat eh. Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Amen po tayong lahat. So tumatahan sa puso't isip natin yung sinabi ng Panginoong Diyos sa mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Pinaniwalaan natin yung ipinangaral ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Kaya binibigyan tayo ng katiyakan inaaliw niya tayo. Yung ating tagapagligtasan, Espiritu Comforter. Siya yung anchor natin. Siya yung shelter natin. Amen po ba? Amen. Siya yung hanger natin. Naunawaan po natin yung may relasyon sa ating tagapagligtas. Pinapangaral yung kabutihan niya at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayan. Nagbibigay na siya ng unawang espiritual na matyak na natin yung kalagayan natin bilang mga iglesia sa ating mga bahay-bahay. Amen po ba? Amen. Na ang talagang napakalalim na revelasyon sa atin magbago na tayo ng pag-iisip natin sa paniniwala. Ano po? At ibuhos na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating paniniwala sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Magpatotoo na tayo na binuhay siya magmuli in the third day. Tayo yung templo niya na itinayo sa ikatlong araw. In the third day, I will build my temple, sabi ng ating tagapagligtas. Ikaw at ako ang templo niya, tumataan sa puso't isip natin, lumalabas sa labi natin yung katwiran ng patutulo ng ating tagapagligtas, saksi tayo sa pagkabuhay niyang magmuli. Amen po ba? Now, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran niya. Kaya nga po tayo talagang iniimbitahan niya na mahigpit ang imbitasyon niya, ano? Dahil talaga pinadadama niya na sa buong mundo yung pag-ibig niya, yung galit niya, yung buod niya. Biruin nyo sa Italy, ang pera, tinatapon na lang So, ito na po yung paglalagakan natin lahat ng paniniwala. Sa kanya lang natin makakamit ang tagumpay, ang katiyakan. Sa kanya lang natin mararamdaman o makakamit na tayo po proteksyonan niya sa mga lumalaganap na salot. Amen po ba? At pakikinggan din niya tayo sa mga daing natin at kahilingan na alisin niya na ang salot sa sanlibutan at sa bansa ng Pilipinas upang magkaroon ng panibagong buhay na pag-asa, magkaroon ng ang dating madilim na nabalot ng takot at lito, ay magkaroon ng isang bukang liwayway, isang umagang magandang pag-asa ang ating iniintay na mangyayari sa ating bansa. Amen po ba? Amen. Ako'y sumasampalataya sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Itong nangyari na ito sa bansang Pilipinas isang babala at paalala. Pero lahat ng pinagtiisan natin na ito, lahat ng hilahin, takot, pangamba, meron hong isang napaka-dakilang umaga ang iniintay natin bawat isa. Lagi natin tatandaan, kapag may pagsubok, meron hong katumbas na magandang pag-asa. Amen po ba? Amen. Kaya sa mga nakakarinig ng mensahe na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon, dito po ipapangaral ang mabuting balita sa banal na bundok ng Sayon. Dito po natupad ang hula ni Propeta Joel. In Book of Joel, chapter 2, verse 1, diyan po hihipan ang tinig ng pakakak. At alam naman natin, pagka hinipan ang tambulik,
hudyat ng digmaan. Amen po ba? Talagang may mga nalilipon, meron namang naliligtas sa digmaan. Amen po ba? At lahat ng tatawag sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, in Book of Joel chapter 2 verse 31 to 32, mangyayari na sino man tumawag sa pangalan ng Panginoong Jesucristo maliligtas, sapagkat yaon lamang makakasumpong ng mga tinawag at pinili. Sa banal na bundok po ng Sayon dinata, inuutosang pumunta. Amen po ba? Amen. So, pagdating po sa hula ng Propeta Isaias, balikan po natin, sabi dito, Isaias chapter 10 verse 12, kaya't mangyayari na pagka naisagawa ng Panginoon ang buo niyang gawain sa bundok ng Sayon. Ayan. Saan po gagawin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ang gawain niya? Di po ba't nakalagay sa hula, sa bundok ng Sayon, gagawin ng Panginoon Diyos ng buong sikap, na sa bundok ng Sayon niya gagawin ng tanda na paniniwalaan natin na isinugo niya yung kanyang butong na anak. Kaya pagdating sa Joel chapter 2 verse 1, dito rin po hihiin pa ng trumpeta na madidinig na natin yung tinig niya na kinapangalan na yung kanyang kabutihan at kagandahan loob sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Nationwide, worldwide po ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niya tayo mapahamak sino man. Kaya po ito na yung panahon na iniimbitahan tayo upang tayo ay makapagsisi sa walang mga kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya uulitin ko po sa inyo, sa lahat ng nakakarinig at nakakapanood ng programa ng Banal na Bundok ng Sayon, wala po itong bayad, ano? Ang Diyos po ay pag-ibig. Ang regalo niyang ipinagkakalob sa atin dito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Kaya tayo mga naka-quarantine ay maging tagapagturo na rin tayo sa ating mga anak at apo na kung paano tayo tinubos ng Panginoon dito sa sanlibutan. Ano ba yung naging kasalanan natin sa sanlibutan sa Panginoon Diyos? Kaya niya tayo tinubos. Sabihin natin sa mga apo at anak natin na naalipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Maging matapang po tayo mga God servant in the name of Jesus and the resurrection sa ating mga sambahayan. Dahil ang kaligtasan nakalaan para sa matatapang na naninindigan sa prinsipyo ng katuwiran ng patotoo ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Saan po ginawa ng buong sikap ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus yung kanyang gawain. Nakalagay po sa Book of Isaiah chapter 10 verse 12 na ginawa niya sa banal na bundok ng Sayon ang tanda na paniniwalaan natin na sa kanino mang pangalan wala tayong masusumpungan, kundi sa pangalan ni Kristo Jesus lang natin masusumpungan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Book of Acts chapter 4 verse 12. Nakuha niyo po yung deklarasyon ng ating tagapagligtas. Kaya mahigpit po ang bilin sa atin at paanyaya niya sa panahon ng kawakasan. Dahil talaga nagpapanik ang buong mundo sa salot na dumating sa mundo, ano? Ngunit tayo naman mga iniimbita sa gawain ng ministeryo ng Banal na Bundok ng Sayon. Napapakinggan po natin ito, naririnig natin, napapanood natin. Hanapin na natin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan at ilagat na natin ang buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas yung ating pananalig at paniniwala sa ating tagapagligtas na si Jesucristo na meron tayong paniniwala at patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli at binibigyan niya tayo ng relasyon bawat isa. Na kung tayo dumadaing at nananalangin, meron tayong iisang relasyon lahat na nagkakaisa tayo ng pananampalataya, ng pag-asa at pag-ibig na pinagiging banal niya tayo, nagkakaisa tayo ng daing na hinihiling natin na alisin na ang salot sa buong sanlibutan upang maging normal na ang pamumuhay natin dito bilang mga tao sa mundo. Amen po ba? Amen. So, isang napakadakilang paanyaya na sa lahat ng magiging participant at partakers ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ito rin may kasiguraduhan at may katiyakan sa pag-iintay at pagbabantay natin na sa muli niyang pagparito ang kaharian na babalikan niya na nakatala sa langit, banal na bundok ng Sayon. Nag-iisang napakadalisay at napakadakilang reliyon na siya ang nagtayo, hindi po tao nagtayo. Amen po ba? Amen. Kaya nga po ang patotoo ginawa niyang halimbawa upang sino mang mga tao walang maipagmalaki. Dahil talaga sa panahon ng kawakasan nakita na natin yung mga espiritu ng pagmamapuri, pagmamayabang, pagmamarunong, pagmamatayog.
Amen po ba? Espiritu ng pagnanasa sa salapi, espiritu ng pagnanasa sa kayamanan ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya nga po siya ang gumawa ng halimbawa na patotoo upang wala tayong maipagmalaki sa ating sarili eh. Naramdaman niyo yung relasyon na ginawa niyang matatag at matibay na hindi tayo matitinag. Na siya gumawa ng halimbawa ng patotoo na ipinapaalala sa atin sa panahon ng kawakasan. Na siya ang espiritu ng mga aliw sa bawat isa sa atin na magiging participant niya. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na huling panahon, huling araw, huling oras, talagang mapanganib na ang buong sanlibutan. Nakahilig na masama ang buong sanlibutan. Ito na po yung kanyang paalala sa ating lahat. Kaya po sa lahat ng mga iniimbitahan, unawain natin mabuti, pakinggan natin mabuti, saliksikin natin mabuti. So subaybayan nyo kami, may mga banal na kasulatan naman tayo sa ating tahanan eh. Hindi kayo magdududa dito dahil ito ho, walang bayad. Amen po ba? Pero ang tatanggapin naman natin dito mga kapalit, na paniniwalaan natin yung iniaalok niyang biyaya sa atin, na paniniwalaan natin yung buktong na anak, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating buong pamilya. Amen po ba? Amen. Nakuha na po natin yung binasa ko kanina sa 1 John chapter 4 verse 19, 11, and 12. Pagdating sa 13, dito'y nakilala natin na tayo ay nangananahan sa Kanya at siya sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Tingnan niyo, ang ibinigay sa atin, Espiritu. Di ba, Espiritu yung nahayag sa laman in the third day. Ang larawan ng ating tagapagligtas, Espiritu. Di ba yan yung ibinigay sa atin na paniniwalaan natin? Kaya tayo naging saksi sa pagkabuhay niya maguli. Dito'y nakilala natin na tayo ay nananahan sa Kanya at siya sa atin sapagkat binigyan niya tayo ng Kanyang Espiritu. Amen po ba? Nahayag in the third day ang Espiritu sa laman. Amen po ba? Espiritu ibinigay sa atin, nakatatak sa puso at isip natin yung katwiran ng patotoo. Verse 14. At nakita natin at sinaksiyan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Ito, nationwide, worldwide now. At nakita natin at sinaksiyan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Dinahayag sa atin na naunawaan natin, sinaksihan natin ay sinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Meron ho palang isinugong anak ha. Nanahayag ang Espiritu nung ating tagapagligtas na sinaksihan natin ha. Sinugo ng Kanyang Ama. So ano larawan ng Kanyang Ama? Kung nahayag yung anak na Espiritu, ano larawan ng Ama? Di po ba't magkayatulad silang Espiritu? Amen po ba? Amen. Di po ba tayo mga participant at mga tagapagbantay, mga watchman eh, kumahayag yung ating tagapagligtas eh. Di po ba't sinabi niya na hindi tayo mapapahiya? Kung mahayag siya sa alapapi, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Roma chapter 8 verse 29. Sinabi po niya yan sa atin lahat eh, na mga participant at mga partakers niya, na iniimbitahan niya sa gawain ng banal na bundok na sayo na dito ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Darating ang wakas. Amen po ba? Ito po, Espiritu isinugo na tataan sa puso't isip natin eh, yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtasan. Tataan sa puso't isip natin eh, lalabas na sa nabi natin eh, hayag na, saksi na tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Nakuha niyo yung tayo piniling tahanan niya, magpakailan-kailan pa man. Tayo yung ninasa niya, na pinili niya, na tahanan niya, magpakailan-kailan pa man. Yung individual na iglesia na namamahinga ngayon sa mga bahay-bahay na nakakuwarantin tayo, pinili niya tayo bawat isa upang gawin niya tahanan yung ating puso't pag-iisip. Mahayag sa labi natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba tayo, people of Zion, nationwide, worldwide? Nakagagalak po itong kalooban niya na ito'y kabutihan niya sa lahat ng mga tao na wala siyang itinatanging eh.
So, ang imbitasyon niya talagang nationwide, worldwide. No discrimination. Verse 15, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya, at siya ay sa Diyos. Wow, nakagagalak naman po, ano? Amen po ba tayo? Amen. Dahil lumahayag siya, magiging katulad din niya tayo, di magiging one spirit tayong lahat. Kaya nga one body tayo, one spirit, one soul tayong lahat eh. Amen po ba? Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Maliwanag po sa atin, Amen. bulay-bulay natin, ang sino man, walang itinatanggi, kahit sino yung nakakarinig nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Napakinggan niyo, pinapahayag natin ang Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos dahil pinatunayan ng kanyang ama na buhayin niya maguli yung kanyang buktong na anak, nahayag sa Espiritu yung kanyang buktong na anak in the third day, at ipinakilala ng buktong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang ama. Do you believe that? The Word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion nationwide, worldwide? Are you blessed, people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Ito po, napakadakilang revelasyon ito sa mga iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan. At ating nakilala at ating pinaniwala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos at ang Diyos ay nananahan sa Kanya. Tignan niyo. Ang Diyos ay pag-ibig. Lahat ng nakakilala sa Panginoong Jesucristo, lahat ng naniwala na Espiritu yung ating tagapagligtas, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, nananahan po ang katwiran ng ating tagapagligtas sa ating puso't isipan, nananahan po ang layunin ng kanyang Ama sa ating puso't isipan. Amen po ba? Amen. Kaya po, pagdating na dito, ano po, I think katiyakan natin mga nag-iintay at nagbabantay eh. 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11. Kung tinanggap natin ang patotoo ng mga tao ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos sapagkat ito ang patotoo ng Diyos sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. Mas higit ang dakila ang patotoo ng Panginoon Diyos kaysa sa mga tao. Amen po ba? Dahil ang patotoo ng mga tao ay lumilipas, naglalaho, nawawala, nasisira. Pero ang patotoo ng Panginoon Diyos ay napakadakila sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos, sapagkat hindi naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Tingnan niyo po, balido tayo, naniniwala tayo sa ating Panginoon Diyos na pinatunayan niya sa lahat ng mga tao ng buhay niya maguli yung kanyang buktong na anak. Kaya nananahan sa atin ng ating Panginoon Diyos, sa ating puso't pag-iisip. Kaya nagsalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak. At hindi malilikha ang sanlibutan kung hindi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas. Dahil tayo ang nilikha niya sa paniniwalang espiritual na bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran. Amen po ba? Amen. Saksi tayo lahat sa pagkabuhay niya maguli. Nagpapatotoo tayo. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Nakuha niya na po ito, nabulay-bulay natin. Ang buhay na walang hanggan ay nasa ating tagapagligtas. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nagpapatotoo tayo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Inaaliw niya tayo bawat isa. Pinalalakas niya tayo, pinatitibay niya tayo, pinatatatag niya tayo sa paniniwalang espiritual. Lahat ng may relasyon, pinatitibay at pinatatatag niya upang kung dumaing man tayo sa ating bansa, madali niyang pagalingin ang anumang nararanasan ng ating bansa. Amen po ba? Amen. At ang pinagagaling niya rito, yung iniimbitahan niya. Pwede bang pagalingin yung mga ayaw siyang kilalanin? Amen po ba tayo? Ang pinagagaling niya rito, yung iniimbitahan niya na magpapakumbaba na sa Panginoong Jesucristo eh. Ang pinagagaling niya, yung kaluluwa natin. Nakuha po natin, tayo lupain eh. Kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan. Tignan niyo po. Tayo yung mga iglesia na magpapakumbaba sa pangalan ng Panginoong Jesucristo eh.
natatalikuran natin yung masamang lakad, naalipin tayo ng walang kabuluhan, paniniwala na sanlibutan, hahanapin natin yung kanyang katwiran, pagagalingin niya yung kanyang lupain, ay tayo lupain niya, tayo tumutupad ng katwiran niya. Amen po ba? Tayo nilalang ng Panginoon Diyos, nakatulad ng bugtong na anak, na tayo yung bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng kanyang katwiran. Tayo yung nilalang niya sa pagkapanganay, tayo bunga ng kanyang panganay na nilalang. Colossus chapter 1 verse 15. Amen po ba? Na ang Panginoong Hesukristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, na panganay na nilalang sa buong sanlibutan. Amen po ba? O di tayo bunga, tayo nilalang nakawakis ng bugtong na anak. Kaya nga sa isang pisat mata, yung may kabulukan na tatanaw natin sa ating physical na laman, mapapalitan ng walang kabulukan sa isang pisat mata po, ha? Kaya manatili tayong tapat lahat sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? So, ito po, napakadeklarado ng ating pinag-aaralan at pinagbubulay-bulayan na liham ni Apostol Juan sa ating na mga tagapagmana. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito'y nasa Kanyang anak na si Kristo Jesus. Kaya po, sa lahat ng iniimbitahan, ang bilin sa atin sa 1 John chapter 2 verse 27, at tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay na siyang totoo at hindi kasinungalingan, at kung paano kayo ay tinuturuan nito, ay gayon kayo manahan sa kanya. At ngayon, umunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen po ba tayo? Amen. Kasi maraming paparito makakaral gagamitin yung pangalan niya eh. Ngayon, hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang mga nakakaral sa sanlibutan na ginamit yung pangalan niya eh. Dahil nakikilala natin yung ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Ginawa tayo ng katwiran ng patotoo na nakatatak sa puso't isip natin, na hindi nawawalay sa labi natin. Hayag naman sa labi natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya yung paalala niya sa atin, sa lahat ng iniimbitahan, hindi tayo pwedeng turuan ng mga paparito sa pangalan niya, dahil nakilala natin yung tunay na author natin, nakilala natin yung tunay na ministro natin, nakilala natin yung tunay na guro natin, nakilala natin yung napakadakilang author na gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Amen po ba? Ang Panginoong Hesukristo ang nagpasakdal ng ating pananampalataya. Amen po ba? Wala nang ibang pangalan pa, kundi ang Panginoong Hesukristo ang nagpasakdal at nagpaganap ng ating paniniwala. Amen po ba? So ano sabi ni Apostol Pedro? Sa inyo nga mga naniniwala, siya ay mahalaga, dapat sa hindi naniniwala, ang batong itinakwil ng nagsipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulo, at ang bato katitisuran, at ang bato na pambuwal, sapagkat sila ay natisod sa salita, palibhasa yung mga soil, na dito rin naman sila itinalaga. Tingnan nyo, natisod sa panulo. Pero sinabi sa verse 6, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking nilagay sa sayon ang isang batong panulo, na pangulo, hirang, mahalaga, ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Tignan nyo, maraming na parito natisod sa batong panulo. Amen po ba? Mga itinakdang suwail na sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya ito nga pong nangyayari sa atin isang babalane. Kaya ito'y ginigising na tayo sa paniniwala ng Espiritu lahat. Sinabi niya rito, pinatunayan, dadalpot kayo isang lahing hirang, isang makahalang pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo. Tingnan nyo, ipapahayag natin sa madilim. Bakit ba madilim sa paningin ng Panginoon Diyos? Marami kasi mga naparitong tisod sa batong panulok eh. Amen po ba? Maraming suwail na lumitaw sa sanlibutan. Maging tayo nadaya. At ngayon talagang pinili at tinawag tayo nagliliwanag sa puso't isip natin yung katotohanan na paniniwalaan natin. Amen po ba?
Tinataka na tayo ng patotoo sa ating puso't pag-iisip. Iyahayag na natin yung karangalan ng tumawag sa atin mula sa madilim, sa kadiliman hanggang sa kanyang kabilang-bilalas na kaliwanagan. Di ba? Iyahayag na natin yung kabutihan niya, yung kamatayan niya on the cross. In the third day, binuhay na siya magmuli. Tayo yung sarili niya, bayang pag-aari. Ano ho, pangalan ng bayang pag-aari ng sarili niya? Na tayo mga individual na iglesia na may relasyon at nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Na siya ang gumawa ng halimbawa na patotoo na paniniwalaan natin na hindi sa pag-iisip natin, kundi sa pag-iisip na kay Kristo rin naman yung ating paniniwalaan. Amen po ba? Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. So nakagagalak po mga kapatid at mga kaibigan na sa panahon ng kawakasan ay mapakinggan natin ang katotohanan at kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo Jesus na paniniwalaan natin yung ating tagapamagitan na isinubo sa sanlibutan. Amen po ba? Walang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus natin ilalagat yung ating paniniwala na meron tayong patotoo na pinaniwalaan na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Meron tayong talagang napakatibay at napakatatag na relasyon na galing sa Panginoon Diyos, yung relasyon natin na siya'y nagsalita sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Na tayo naman ay nilalang niya sa sanlibutan, nakawakis ng kanyang buktong na anak. Amen po ba? Na kung mahayag siya, ay mahayag din tayo katulad niya. Ano sabi sa iyo at sa akin sa mga inihahabilin sa panahon ng kawakasan? Na tayong lahat ay inimbitahan niya sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok na sayo na siya ang nagbigay ng pangalan sa napakadalisay na relihiyong itinakda niya na di makikilos sa panahon ng kawakasan. Ano sabi sa iyo at sa akin? Ang sabi niya, madali na siyang paparito. Kaya po pakaingatan natin yung narinig natin at napakinggan natin sa social media na pinahayag ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na walang bayan. Amen po ba? Yan po yung regalong tatanggapin natin na galing sa langit. Kaya pag iningatan natin yan, hihintayin na natin yung muli niyang pagparito. Kaya maraming ang pakitain nangyayari sa langit at sa lupa. Malapit na siyang pumarito. Amen po ba? Upang sa pagparito niya, na tayo yung faithful and wise servant na tagapag-ingat nung sinabi niya sa atin, ingatan natin yung katwiran ng patotoo na ginawa niya tayong dwelling city bawat isa. Amen po ba? Ito po sinasabi niya sa atin, kaya siya paparito. May babalikan siya na dalisay na relihiyon. Amen po ba? Na siya din ang naganda na walang dumi sa kapintasan, kaya walang dumi sa kapintasan, magiging kalarawan na tayo. Amen po ba? Amen. Hindi niya na tayo sa laman nilikha, dahil eto na tayo sa laman eh. Nasa laman tayo, tinutupad na natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Ang sabi niya, narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ito po yung vision, ito yung pangitain sa ating lahat sa pagparito niya. Sabi niya, narito ako'y madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So may tutuparin tayong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Madali na siyang paparito. At may sinaksihan naman tayo na patotoo ng mga banal na apostol na nakasama ng ating tagapagligtas yung Espiritong nagbibigay buhay. Pinaniwalaan natin na yung ating tagapagligtas si Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? So kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners, sa lahat ng mga partakers, sa lahat ng mga believers, sa lahat ng mga participant ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Magkaisa na po tayo ng pananampalataya. Saksihan na natin yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus upang matiyak na natin na habang nag-iintay at nagbabantay tayo dito, balansyado yung napakinggan nyo, may hula ng mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol, yung ating paniniwalaan. Sakto po tayong lahat, titimbangin tayo sa muli niyang pagparito. Sakto tayo dahil lahat po sinabi sa mga banal na propeta, sinaksihan ng mga banal na apostol, ang pinaniwalaan po natin. So, siya po ang panukat na susukat ng ating paniniwala. At tayo po ay nasa saktong sukat dahil lahat po ng sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, pinaniwalaan natin at pinaniwalaan po natin yung nakasama ng ating mga kapatid na apostol, ang Espiritong nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. So maraming pong salamat sa mga nakapanood, sa mga nakarinig ng programa ng
ating Panginoon Diyos na ang banal na bundok ng Sayon ay nakatala na sa langit at ang bundok ng Sayon tayo po mga iglesia sa mga tahanan na namamahinga sa panahon ng kawakasan na kaya tayo namamahinga, tayo po ay isinisave ng mga namamahala ng estado upang maingatan tayo sa salot na dumarating sa ating bawat bansa. So binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumagana sa ating lahat at patuloy na nagpapasalamat at nagpapaabot kami ng isang napakadakilang araw sa lahat ng mga kapatid na nakarinig ng mensahe na binalita ang hula ng mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga banal na apostol na paniniwalaan nating lahat. Congratulations po sa lahat ng mga iglesia sa mga bahay-bahay. Kami po ay patuloy na nagpapaabot ng pasasalamat at napakadakilang araw po at regalo sa atin yung inyong napakinggan na paniniwalaan natin yung mensahe ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinatunayan sa atin ng mga banal na apostol. Sa Diyos po ang papuri sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos at tagapagligtas bilang saksing tapat na nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Binabati po namin kayo ng isang napakadakilang araw na mga nag-iintay at nagbabantay na datnan tayong mga tapat na katiwala. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Thank you, Lord. Amen, amen, and amen. Kaya po mga kapatid at mga kaibigan, dakila ang Diyos at marapat pakapurihin sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Amen po! Kaya tayo po lahat bilang pagtataas ng dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos, patuloy tayong umawit ng may buong kagalakan at patuloy natin ipahayag ang nag-iisang bayan na pinaglaan ng Diyos ng tahanan sa sangkalangitan. Sa banal na bayang hirang, ipahayag natin mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya na mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayong mga kapatid magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, patuloy namin tinataas ang dakilang pagpupuri, paghiwalhati, pagdakila at pagsamba sa iyong kabanal-banal ng pangalan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mabuting balita ay patuloy na nahayag upang sa lahat ng mga bahagi ng katawan na tatawagin mo at hihirangin mo. Tunay nga, Panginoon, na ang bawat isa ay makasumpuna ng isang dakilang kapayapaan at isang banal na pag-asa hanggang sa muling pagparito ng aming Panginoon Yesu Kristo. Patuloy kami, Panginoon, na dumudulog sa iyong banal na luklupan, na ikaw ang mamagitan sa bawat bansa at bawat wika, ikaw ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa, ikaw ang nakakaalam ng mga panahon pang dating, kung kaya't sa banal mong kapangyarihan namin dumudulog ang aming mga daing at hinaing, sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay, na ngayon nahayag na sa pamamagitan ng iyong banal na bayan, ikaw din ang namamagitan sa bawat isang banal, na sa pamamagitan ng mga bagay na nahayag sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon,
Tunay na ang bawat isa ay datnan na ng dakilang kapayapaan at kaliwanagan upang ang puso pag-iisip ay patuloy mo nang baguhin sa pamamagitan ng katwiran ng pagkabuhay na mabuli na ngayon, Panginoon. Patuloy na ito'y nagbibigay ng katibayan, katatagan at kalakasan sa bawat bahagi ng katawan upang may buong katapangan namin harapin ang pagiging buhay ng Kristiyano na nagbabantay at nagpapato sa pagpalito ng aming Panginoon Jesucristo. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, magbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi na Amen. 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 Thank you, Lord.